Challenge ang daan na aming kinahak habang nagbibisikleta. Mapato ito at baku-bako. Kaya medyo nalagay ako sa alanganin. Wait! Siyempre sa biking prone ka talaga sa mga aksidente. Expected na yon. Yung isang kurbada kanina dun sa downhill na binababa ko, hindi ko in-expect na makapal yung lupa. Ayon sa mga pag-aaral, ang Cordillera ay isa sa mga pinagkukunan ng tubig sa Luzon. Kaya mahalagang mapangalagaan ito. Lalo na ang mga buhay ilang na dito lang makikita tulad ng Philippine deer na endangered na. Habang dumidilim, pahirap ng pahirap ang aming pagbibisikleta. Pero sadyang hindi ko na ito kinaya. Itong mga kaibigan natin, mga bikers na to, itong mga lady bikers, they've been preparing for this for such a long time. Hindi kakayanin ng isang casual na biker yon dahil yung ganung klaseng ruta pinag-aaralan yung technical yon. Pero kung tutuusin, mas malaking pagsubok ang kinaharap ng Cordillera. Isa sa mga pangunahing challenges na hinaharap ng kabundukan natin sa Cordillera ay ang mabilis na paglawak ng mga lupang sinasaka. Tama nga naman na kailangan maghanap tayo ng paraan para mapakain ng ating pamilya. Kadalasan, to the expense of the environment ang nangyayari. Naapektuhan tuloy yung mga wildlife at saka ang kalikasan. We've been biking for 7 hours. So 24 minus 7 kasi pagod na kami no? So ano ba yun? 16 to 17. 16 hours. 16 hours. Ang mga kasama ko, determinadong ipagpatuloy ang nasimulan. So 11 o'clock na ng gabi at kakatapos lang mag-dinner ng mga bikers natin, ng crew, ng support team. At nandito tayo ngayon sa Kibungan. Ngayon ang mangyayari is pagpapatuloy na nila yung kanilang pagpadyak. Pero tayo hindi makakasama dahil yung susunod na dadaanan nila ay mas matindi pa sa dinaanan natin kanina at hindi kakayanin ng mga sasakyan natin. So ang mangyayari, bukas kikitain natin sila sa isang area na kakayanin ng mga sasakyan natin. Tatlo munang papadyak ngayon para ma-conserve yung energy at para for 24 hours may tumatakbo, papahinga yung iba, papadyak, nasalitan na lang. So tomorrow we'll see them again. It's 10 a.m. at inaantay natin dito sa Bacon Junction yung mga bikers natin. Ayon dun sa support team na ka-text natin, 10 kilometers away na lang sila. So definitely, makikita natin sila doon at dito sila lalabas. So dito natin sila antayin, dito natin sila kikitain. Are we good? Okay, let's go. Okay, let's go. Pagkatapos ng mahirap na pakikipagsapalaran sa matinding lamig at daan, tagumpay na natapos ng mga bikers ang kanilang misyon. For me, awareness for other people how to rebuild forest. For rebuilding dahil marami na sirang forest natin. If you look at the 24-hour project, you look at 24 hours, it's so overwhelming ba? So, reforestation is like that.
you take it in small steps. And it's not easy, it's long. And yes, like pedaling, it has to be sustainable. Matapos makumpleto ang 24 oras sa pagbibisikleta, mahigit 5,000 binhina ang nakalap nila. Patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga pledges para sa nalalapit nilang tree planting sa Hunyo. Sa bawat padyak, may mensahe na nais iparating. Gaano man kahirap, katagal o kalayo, walang imposible kung determinado kang gawin ito. Para ma-promote yung environmental awareness, and having that in mind, talagang yun yung nag-boost sa kanila para tapusin dahil talagang dedicated sila ma-promote yung pagprotekta sa kalikasan dito sa Cordillera. Hindi ko man natapos ang aking pagpadyak. Tuloy pa rin ang aking misyon para sa kalikasan. Ako si Kiko Rusya, born to be wild.